Never ako na-injury eh. Never ako na-sideline eh. Nasuspindi, oo. Sugar lang pala magpapahati. Oo. Kasi nasabi ko, sinungaling ho yung TV nyo. Pag mataba ako sa TV nyo, sinungaling yung TV nyo. When it comes sa in public, ang ayaw ko lang, ito I'll be frank, ayaw ko lang, yung kumakain ako, tapos mag-picture ka. Ito medyo salbahe ito dati. Sige. Ay, ginagawa nila. Gusto ko sabihin, pakailan mo sa inebra mo. Di ba? Hindi naman inebra mo nagpapasahod sa akin. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang. Ito, masaya ang kausap to at masayang mapanood sa court. Dapat nga may podcast din tong taon to eh. Introduce natin. Siyempre, umpisa natin sa achievement. Achievements tayo. 2004 NCAA champion. Saan yan? PCU Dolphins. 3-time PBA All-Star. Star player din kasi ito eh. Pati personality. Star na star. 2-time PBA champion. Mahirap talaga mag-champion. Sipin mo, nakadalawa siya. Ilan na ba sa'yo? 6. Hindi, ibig ko sabihin, yung team niya kasi independent. Oo nga, so, no? Mahirap gawin yun sa team na sakto lang yung operation, ganyan. Oo. Titignan natin kung ano masasabi niya dyan mamaya. Ikaw nang mag-introduce sa yung... Nakasama mo rin to sa Gilas? Nakasama ko na nga rin to sa Gilas Legends eh. Si... extra rice pa rin ba to? Hindi na. No rice na. Belga. Yan. Ayun. Welcome back ulit. Hindi, iba na pala to. Iba na pala to. Balyahan na. Balyahan. Sa una. Thank you sa pag-invite sa akin. Hindi kami magsasawa. Na-invite na ba natin siya? Ha? Parang hindi pa. Hindi pa. First time pa lang natin. First time pa lang. Hindi mo ulit-ulitin to eh. Sa iba-ibang topic lang eh. Mas gusto ko yung mga derechahan. Yan. Yung mga walang frenuhan. Pwede ba magbura dito? Pwede. Pwede. Pwede daw. Walang frenuhan. Sige, ikaw na una magtanong. Magkano sahod mo? Ba naman yan? 4-2. Magkano one game mo? 6,000 lang. Ano ba yun? Ba't pa nila nasasahod? Ano eh. Joke naman agad eh. Wag yun. Pero una, kamustahin muna natin si Bo. How are you, Bo? Kalusugan, no? Oo. Kamusta yung kalusugan mo? Nakaka-recover naman na. Actually, after yung mga health issues ko in the previous months. So, yun, good thing na si Coach Cheng is more conscious dun sa mga health ng mga players niya. It's more of a family welfare, talaga. Ang ni Coach Cheng, welfare ng team. So talagang ang inano niya is huwag mo na munang ipilit, ipahinga mo nilang. So yun. Kasi natakot. Kami natakot. Fans ang Rain or Shine, fans ang PBA. Doon sa... Makalaro nila kami. Kayo ba yung kalaro din kami? Nasa loob kasi ako noon, kaya medyo nakakabahala. Kasi nga, bigla nilang ako nag-stop. And naman, kumbaga nangyayari na yun sa akin, in our practice pa lang, na nahihilo ko, Kasi yun nga, I was assessed with a diabetes. And it runs in the family. Buti na lang, early stage pa yun sa akin. So yun, nako-cure niya, nagkakaroon ng mga vitamins. Nag-aano sa akin kasi nga, may mga meds akong sinasabayan mo ng diet, bumababa yung sugar. Doon nagkakaroon yung hypoglycemia. Na nahihilo ka talaga. Nahihilo ka. Bumababa talaga yung sugar. Ang cost ang magiging result nun, mahihilo ka. So it happens sa akin sa practice. And during game day naman, nung na-clear ako ng doktor, nag-okay naman na. Kumbaga, nakapaglaro ako against Magnolia, Blackwater. Nakapaglaro din ako before yun sa kanila. And yun nga, ang ginagawa ni Coach Cheng, hindi niya ako pinipilit na
Tumodo ka. Oo, tumodo ka. Actually lang, nilalaro ko nung pagbalik ko galing sa 5 to 7 minutes eh. Goods na eh. And hindi naman ako naghahabol na iano niya agad ako. Kumaga iano ako. Kasi nandun pa ako. So yun, nagkakaroon ng gano'n. And then, nangyari nga yun, yung kalaban namin TNT. Doon siya na huwag mo naman ipilit. Meron naman tayong personal eh. May mga tao naman, may kumaga may bigs naman kami. So di yun sa niya sa akin na kahit na may clearance or siya na nag-decide. Siya na nag-decide na hindi, mo muna yan. Totally rest mo muna yan. Totally mo na lang yan. Ka na lang, mag-recover ka na lang kung ano yung mo. So yun, totally, lang, puro meds. Sabi ni Coaching, kung nandun ka daw nung playoffs, ibang usapan daw eh. Kumbaga... Hindi, kasi yung nung time na yun against TNT, kami. Kumbaga, nagkulang kami sa veterano eh. Hindi pa niya ginagamit si Mark. Si Gabe lang mag-isa. Tapos ako, talagang lang ako. Kung ano nakikita ko, yun ang sinasuggest ko. Kaya lang hindi naman ako yung naglalaro kasi. So baga, kahit na anong isuggest mo dyan, yung player pa rin na magdi-decide eh. Kung iba yung gusto ng player, wala kang magagawa. Kumbaga, pag ikaw yung nandun. Diba? Kasi experience niya. Yun, ang sa amin, mas siguro maano ni Randy Delton na pagdating ng playoffs, mas experience, mas marami kang magagawa. Kaysa yung less experience na mga bagito na alam mo yun, parang ang gano'n is ratratan lang, tantantini na style. Iba yung iba yung, teka, masyado tayo magulo. Kontrolin muna natin. May mga ganun ba? Hindi naman not all the time maaano mo eh. So yun yung siguro yung naano ni Coach Sheng ng playoffs. And ako sa amin kasi, sa matchup namin with TNT, nung na-injury si Roger, sabi sa ko, kaya natin to. Wala na si Roger. Wala na yung Pugoy eh. Wala si Roger, wala yung Nambatak, wala yung Castro. Kaya na. Pero the experience that they had, doon kami. Enough na para maging contender pa rin. Optana. Williams. Yung Williams. Oo nga. Si Poy. Si Ganuelas Roser. Naglaro na. Yung Busotros. Yung Aurin. Kumbaga, yung iba bagito. Pero the experience that they had na naglalaro sa dalawang sunod na finals, iba. Iba pa rin. Kumbaga, hindi. Galing na ako dito eh. Naglaro na ako ng Game 6 ng finals, 2 beses. Eto semis lang to, ba't ako mamamalahibo, di ba? Yun yung gusto ko naman na ma-experience ng mga bata sa amin. Kasi sabi ko nga nung una, pag nakapasok ko ng semis, nakaka-addict, parang ayaw mo nang pakawalan. Sa ngayon, nakakahapat na kami. Puro semis. Puro semis, di ba? 4 na conference. 4 na sunod na conference. Yun naman yung parang may experience natin mag-finals. Kasi pag nag-finals, doon mag-i-improve lalo. Oo. Iba yung laro na learning experience. Kailangan maranasan eh. Hanggat hindi mo nararanasan na mag-finals, parang bitin na bitin yung mo eh. And this, ayaw ko din naman na yung mga player namin na hindi nagpa-finals. Na hindi naka-experience man lang na tawagin ka lang na madilim ang ilaw na isa-isa eh. Diba? Laking bagay. Laking bagay na yun eh. Sa akin, ako hindi. Sabi ko nga nung na-reserve ako, hindi ako eh. Kasi nga sabi ko, sa entire 17 years na naglaro ako, never ako na-injury eh. Never ako na-sideline. 17 years? Never ako na-sideline eh. Nasuspindi, oo. Sugar lang pala magpapahati. Oo. Hindi, kasi ako eh. Sweet lover kasi ako eh. Mahilig ako sa matamis eh. Nakikita ko yung mga post mo. Wala tayong magawa. Yun na lang. Napaka-sweet mo. Parang kayo, mga lang. Diba? So, yun. Talaga ako. Maano ako sa matamis. Nalala mo pa yung first championship, mas madali yung feeling na nakapasok kayo ng finals. Yung mag-qualify ka lang sa finals. Tapos kami noon, puro bagito. Gapang ba yun? Oo. Kasi puro kami first timer. Oo. 2012, kalaban. Alaska? Hindi. BMEG. Yung sa San Mig Coffee. BMEG. Sila James siya pa yon. Yun yung malaking import nyo. Si Corley.
Ay, oo. Tapos ang kalaban namin si Blakely. Oh. Magaling din si Blakely. Yun yung time na matchup. ang magkalaban, puro bagito. Tapos mga veterano, Pingris, si Yancy, Simon, si James. So ito, si Roger Yap. At this time, gano'n ka nakatagal sa PBA nito? 7. Nung ano? Nung nakalaban niyo ang female? Pang-4, pang-5. Conference mo. Kasabihin mo si Jason? Oo, kami nila Jason. Pang-4, pang-5 taon. 2008 to eh. Oo. Mga first time. Kami, first timer kami sa 4 years. Fourth year na. Sa finals. So, halos lahat yun yung lineup namin. Sino ang kabantayan mo ng time na yan? Ano ko noon? Blakely tsaka si Ping. Yun ang binabantayan ko noon. Naibaba mo ba yung puntos ng mga yan? Malilimitahan mo pero hindi mo ma-i-stop. Si Blakely daw 30 points eh. Si Blakely 30. Pero yung talaga, kumbaga sa grupo namin na yun, yung 30 ni Blakely na yun, hard earn yun. Walang easy basket sa kanya. Unless fast break. Pero pagka yung postihan, talagang kukuyugin namin nun. Nung Cebu na bumantay, 29 points na. Naibaba naman. Bawasan ng isa. Naibaba. Napakahusay. Hindi, tsaka nung time kasi noon, mas, kumbaga, kung i-compare mo, mas physical nun. Yun yung mga last year era. Na physicality to eh. Parang ang last era ng mga physicality, parang hanggang 2015 eh. Oo, 15. Tapos biglang mabilis na pituan. Nag-iiba na. Gano'n na. Medyo lumuluwag-luwag na rin. Oo. Doon talagang makikita mo masakit ang katawan after. Ilang games inabot yun, yung finals na yun? 6. 6. Yun doon kami game 6, yun yung naglaro yung import namin ng wasak na tuhod. Laro pa rin, no? Laro pa rin, no. Sinurvive niya yun. Tapos after that, sinabi niya sa amin na naglaro siya na ng ACL siya. Na meron siyang problema talaga. Ganun grabe? Oo, meron. Blessing din sa amin noon kasi nga, early in the fourth quarter, nag-fouled out yung Blakely. So naging mas madali para sa amin. Kami naman, starting ng game 4 ng series, wala na kaming Polly. Na-injure si Polly sa balikat. Mula game 3 hanggang 6. Tapos it was all Jeff Chan talaga that time. So, yun yung talagang sinusuportan lang namin. Jeff Chan, yung import. Minsan si Gabe. Iba yung kumbaga, kahit mga bagito kami, dahil sa tapang ng coach namin, chip-in yung kumbaga, pag tinignan mo yung scoring, 8, 9, 8. Magkakasunod. May double figure na 5. Tapos kasunod, 8, 7, 6. Well distributed yung kaya hindi pagod na pagod. Kaya tama yung sinabi ni Gabe na yung kapag ka nahawakan ka ni Coach Sheng, hahaba ka rin mo dahil hindi ka mag-burnout. Kaya siguro sinasabi mo, hindi ka na-injure. Hindi rin man ako tumatalong kasi. Hindi siguro ko na-injure eh. Pero malakas magdang ko. Nakakadang ko. Pero hindi rin kasi ako pala dalon. Hindi rin ako. Pag rebound ako, gasino na tumalon. Pero pag yung ring, nilagyan mo ng lechong kawali. Patay. Maraming agaw. Patay. Ito hindi natin natalong nung huli na kausap natin si Bo. Sino nag-welcome sa'yo sa PBA? Yung welcome na binigyan ka ng isa. Binigwasan ka. Dennis Espino. Kami na. Kami na. Siguro pang-apat sa lahat. Pang-apat na yata. May Dennis Espino counter na ba tayo? Kailangan na nga nating ma-interview si let's say Sir Dennis. Mga 4 na nga. Si Kuya Dennis naman kasi, paano nangyari pala? Hindi siya yung madumi maglaro. Simplihan siya maglaro. Simplihan mamigay. Kasi nga, tulad yung inabot ko yung time na 08, pisikalan pa ng laro nun eh. So, talagang, syempre, sa rookie, intusan ako. Susubukan mo. Depensa mo si Dennis Pino, depensa mo si Rudy Hatfield, depensa ko kay Dennis Pino, Santa Lucia, kalaban namin. Syempre, papakitang gilas ka, di ba? Bagito ako eh. Poste. Unang niya sa akin, parang kumbaga tinitibayan ko talaga, tinitigasan ko talaga. Bangga. Sige, kaya. Sumunod na possession, pag tira, pull up. Simpleng pull up lang, binigsakan ako ng sigo sa mukha. Ayun, history. Kinausap ka ba yan? Hindi. Wala salta. Wala. Siyempre, kumpiyansa ka na eh. Face up na gano'n. Hindi ko na tinignan. Umarap lang ako sa kanya. Ayun, binigsakan ako ng sigo sa mukha.
Ang dami na ganun, ano? Tawa lang ako. Natawa ka lang. Oo, kasi, yun eh, kumbaga, bago ka sa liga eh. Hindi ka pwedeng magsiga-sigaan. Maraming alpha dito, ano ka lang. Chill ka lang dyan. Ganun ka lang. So, yun, hanggang sa, nasanay na rin naman ako. Na, Dennis Pino, Eric Ming, yun yung mga binabantayan ko before. Enrico Villanueva. So, masasanay ka din. Ang mabait maglaro lang naman yung kapatid nito eh. Si Kuya Yancy. Si Kuya Yancy. Bakit mabait? Hindi, si Kuya Yancy naman, hanggat hindi mo siya binibira, hindi ka rin bibirahin eh. Ganun na ugali ni Kuya Yancy. Mabait naman. Hindi ka pa record naman. Hindi ka naman hindi, ito, Pag medyo, si Renedel, may marami na ginagawa mo. Teka. I-stop mo rin kita. Lakas bumangga to. Sa Gilas ba nung nagka-teammate kayo, masaya na siya ang kasama mo sa court na parang mayroong kang katulong? Actually, nung nakasama ko to si Bo, parang panatag ako. Na, halimbawa, at the same time, kakampi ko na siya. Kung ma-injure man ako, alam ko na may papalit sa akin. Sa position. Kasi stretch 4 din to na matalino eh. So ako, panatag ako. Sige, go hard ako. Kahit na ma-injure ako, alam ko, nandiyan siya. Siya yung 13th man namin. Oo nga, naalala ko yung last na pinili to join yung sakto sa cut-off. Siya yung pwedeng mag-fit sa international nung time na yon. Paano mo nasabi na matalino maglaro, may tira sa labas, physical maglaro. Tsaka alam niya kung kailan papaul ng malakas, kung kailan kailangan lumaban, ganyan. Kumbaga minsan hindi mo na kailangan yung patalinuhan. Minsan kailangan lumaban ka na lang eh. Siya ganun siya eh. Ito ba yung first mo na nakasama sa Gilas nung time na yun? Nung kayo nila? 2013. Yung 2009, actually, additional lang naman ako eh. Additional lang ako sa grupo na nagkataon, magkalaban ng Gilas tsaka yung All-Star sa Davao. Maganda nilaro ko. Tapos, yun, pinapunta ako sa practice. Wala nang wala sa akin eh. Late addition ako. Punta ako sa practice ng and kinonsider na ako ni Coach Shot na isama sa mga biyahe. First biyahe namin, Lithuania, sa 2 linggo. Tapos mayroong mga New Zealand, may mga na hanggang sa yun, dun ako kinat ni Coach Shot. Until that, hindi pa rin ako na tumulong. Kasi nga, hanggang sa Spain, no? Oo, kasi may experience, the experience itself na makukuha ko sa kanila, malaking bagay for my future, may ko din sa PBA career ko. Mga-apply, naglalaro din siya sa mga tune-up eh. Kasi nakakapaglaro ako eh. Ngayon nakalaban namin sila. Yung mga Lithuania, nakalaban namin. Yung Tall Blacks. Yung mga ganun ba? Yung experience itself, may mo in the future, ng career mo eh. So, tapos meron kang Jimmy Alapag, LA Tenorio na kasama. Yung parang kumbaga, pag ito nagdi-dictate ng ng 5 sa loob, iba eh. So, yun yung ma-adapt mo lang. Tapos, pwede mong i-suggest ngayon sa gwardiya mo, sa team. Di ba? Nakita ko kay ganito siya di ba? Pero hindi lang para sa akin. Parehong magbe-benefit lahat. Yun pala. Benefit lahat. First time mo ba maging coach si Coach Chot dito sa Gilas? Kamusta naman yung experience? Nung una mahirap. Kasi syempre, iba yung sistema ni Coach Shot, iba yung sistema ni Coach Sheng. So, maglalaro ka ngayon sa dalawang sistema. And totally magkaiba. Oo, kasi kay Coach Sheng, lang eh. Kumbaga, may meryado mo na eh. Oo eh. Chill lang sistema ni Coach Sheng eh. Yung place niya, ganun lang. Kay Coach Shot, medyo komplikado eh. So, yun yung pag-aaralan mo ngayon na paano ka mag-fit? Oo, para ka mag-fit in sa sistema na yun. And yun nga, inilagay niya ako sa position na 5, na kasama ko sila, Junmar, sila Dautit nung time na yun. Na may naman, hindi ko sobrang komplikado para sa akin. So yun, naging madali din naman yung adjustment ko sa sistema. Kaya siguro to rin ni Coach Chot, nakitaan niya kasi rin to na nagraran siya ng system. Kumbaga marunong. Hindi siya yung
magiging pabigat sa isang sistema. Yun eh. Yun yung ano. Ano naman ako kumbaga, hindi naman ako maano sa... Hindi rin naman ako bobo. In short, yun naman, sabi naman niya. Hindi ako bobo when it comes sa system, maglagay ng place na komplikado, na may memory ako naman agad. So, yun siguro yung naging advantage ko sa iba. Na marunong akong magbasa ng mga sitwasyon, ng place na mabilis na ano. Kalaban namin China, no? Ito yung ganda nilaro nito eh. Tsaka yung isa pang laro natin, ng quarters. Sa ano yun? Sa China tayo. Ganda ng nilaro nito eh. Paano maganda? Parang siya yung nagpahabol o siya yung kumbaga ang taas ng percentage niya nung time na yun. FIBA Asia sa ano? FIBA Asia Cup, no? Yun yung tumira si Paulie ng 3 free throw. Yun. Kayo pala yung magkakasama. Kayo magkakasama doon. Sabay kami hindi lahat alam mo, kami yung kasabay. Ewan ko lang nga. Pero nung moment na yun, hindi ako huminga eh. Lahat ba tayo di huminga nung panahon na yun? Nasa bench kami. May kumausap ba kay Paulie? Wala. Bago kumuha ng Hinayaan lang namin siya. Wala. Nandun lang kami sa gilid. Ako naman ako, nung time na yun, kumbaga ako, mataas ang kumpiyansa ko kay Paul noon kasi before kami bumiyahe ng China, kakagaling lang namin ng finals ni Paul. Natalo kayo noon. Oo, talo kami. So, gutom kayo. Right after yun, pagtapos ng finals, biyahe na. Kinamadaling araw, biyahe kami ni Paul ng China para kasama sila. Kaya ako sabi ko, hindi ako kinakabahan na madadali ni Paul. Walang oras. Wala. Walang oras. Tapos 3 free throw. Ang matindi pa, kailangan St. Paul yun, yung tira ni Paul na yun, St. Paul din yun, nung pinol din sa PBA. Ganun din. Pero walang tawag ni Coaching yun. Pero walang tawag. Hindi tinawagan. Kay Ping naman yun. Kay Ping naman. Nangyari. Finals din yun. Nangyari yun. Pero wala eh. Ganun talaga. Sa PIBA may tawag sa PIBA. Kanya-kanyang discretion. Kanya-kanyang judgment ng mga referees natin. Forever nang hindi makakalimutan yung 3 free throw na yun. Ako, isa sa mga pinakamagandang nakita ko sa isang player yung wala ng oras tapos 3 free throw. Iba hirap nun. Ikaw meron ka bang anything similar na gano'n na crucial na nasa iyo yung bola? Siguro crucial na ako yung gumawa ng play. Okay. Kumbaga, binigay sa akin yung play, kaya lang nagkaroon ng double team, kinik out ko. Yun yung crucial. Meron akong tinirang crucial against Junmar. Na coming off a ball screen, semis din to eh. Coming off a ball screen, kami ni ng Batak. Dinobol si ng Batak bigla. Tapos ako yung napasahan ng bola. Crucial, tinira ko na lang. Jump shot pa nga. Hindi naman jump shot, tira ko. Shoot. Pasok! Ano yun? Parang game 3 yata yun ng semis. Yun. Yun lang. Yung maalala ko kaysa-isa ang tinira ko yan sa buong buhay ko. Pero against the 8-time MVP. Kalimitan kasi si Kinyahan natira niyan eh. JR. Isa sa mga may mga crucial na si Paul. Matik sa amin si Paul, si Jeff. Yan yung talagang pagdating ng crucial point of the game, yan yung tatakbuhan ni Coach Cheng. Ang kami ding shooter nung time eh. Wala si Paulie, nandiyo si Jeff Chan. Tsaka marami kasi kami role player nun. Hindi ka man scorer. Defender naman. Si Ryan, si Jaire, si Chito Jaime, si Gabe. Meron pa kaming enforcer na Matias nun. Kaya kami nun, kumbaga, palagaan natin si Paul sa screen kasi yan ang magbibigay ng pera sa atin. Si Jeff. Tayo, chippy na lang tayo. Gumawa tayong offensive rebound, dumi-screen tayo, dumipensa tayo. Ganun kami nun eh. So nakalatag na yung roles niyo. Hindi na kami, kumbaga, makikipag-agawang pa when it comes sa scoring. Chip-in lang. Chip-in. So parang yun yung sinasabi mo, Ranidel, na yung ba yung sinasabi mo kanina na hindi sila yung team nila. Kasi mo 2-time PBA champion, sabi mo mahirap na parang galing na naka 2-time PBA champion sila dahil yung team nila is independent. Kulang kami sa bala. Diba? Kulang kami sa kulang kami sa mga amenities. Like underdog, kumbaga underdog kayo pag kahit maglaro kami, basta kalaban mo TNT underdog ka lang. So parang na-mention nga ni Coach yan eh. Parang pagkalaban Kasi nga yung mga malalaking kumpanya, they have all the means. Kami naman hanggang
kung saan lang yung limit talaga ng mga boss namin. Kaya mas sweeter ba yung panalo pag mas masarap. Mas masarap. Kumbaga, parang bundok talaga yung tinawid nyo. No? Kasi ano mo lahat eh. Lalo na pagka nakalaban mo sa semis tsaka finals, mga malalaking kumpanya. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Sino pinakamasarap talunin? TNT o San Miguel? Mas more on San Miguel ako. Oo. Mas more on San Miguel. TNT kasi, kumbaga TNT, they still have kumbaga, hindi pa sila ganun when it comes sa mga personalities eh. Kasi kung tutuusin mo, kung katulad sila ng San Miguel na may kinuha na lahat eh. Jeron, hindi na nila nagagamit yung third five ng pang first five sa ibang sila kahit papaano hindi nila pinangikailaman si Robert, hindi nila pinangikailaman si Newsam. Kumbaga yung team ng TNT ng MVP group medyo pa rin. Oo, kumbaga balansyado pa rin. Yung Meralco may Newsam, may ganto. Yung may yung Enlex, may Robert, may... Ganda rin lineup. Maganda. May Baser, may Alas. Di ba? May sila, kumbaga, hindi basta-basta inahan. Kaya nga gano'n yung TNT. Wala, hindi naman din mo masabing yung Kubuntin. Hindi naman yan. Kumbaga, hindi naman... Hindi siya yung superstar na yung Aurin. Hindi naman yung pinapirma ng Ginebra. Yung Heruela, hindi naman din, kumbaga, mga napinulot namin yan sa mga free agency eh. Yung mga ganun na. Yung mga ganun. Na hindi sila yung Bosotros. Sige na to, pwede na to, kuhanin na natin. Di ba? Hindi sila yung ganun. Na, kahit na marami silang personalidad. Pero kumikilos pa rin yung TNT. Hindi mo, kasi nga, yun naman ng PBA. As much as possible, magpalakas ka, magpaano ka, and every team. Yun naman yung ginagawa ng Rain or Shine. Kaya lang, yun nga, we have limited resources. We have limited means. Kaya pag compare sa malaki. Mas masarap yung panalo nila. Kasi pero, hindi, ito nga lang, kumbaga, yung mag-apat na beses ka lang na nag-semis eh. Mahirap yun. Na yun eh. Kumbaga, masayang-masaya na kami na nagsisemis kami. Na hindi kami nawawala sa top 4. Achievement yun. Kasi yung ibang team nga, di magawa yun eh. Di ba? Consecutive. Apat na semi, sunod-sunod. And lagi mong kasama dun sa apat na yun, TNT, San Miguel, Ginebra. Sabi mo, kahit mapang-apat ka dun, pa rin eh. Makonsider ka na sa top 4. Kasi independent ka eh. Dapat dyan kasi usually pagka ganyan, yung mga big groups talaga na dyan. Kasi they have all the kung makalusot ka, sabi nga ni Coach Shane, mag-finals lang kami, para na kami nag-champion eh. Kahit masweep mo na ulit kami ng apat na pahala na kayo, okay na kami. Pero hindi kayo masasweep. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Kasi pagdating naman ng finals, lahat we're down na eh. Lahat pagod na eh. Yun naman ang, kumbaga, magiging advantage ng team namin. Kasi, tsaka hindi kami totally burnout. Ang pinaka mahabang nilalaro sa amin, 25, 27. Unlike sa iba na si Calvin naglalaro 35, 38. Kung every other day ang laro. Nakapagod yun. Ka din. Tsaka kagandahan sa kanila, yun nga, they have all the means. They have all the, na makapag-recover agad yung mga tao nila. So yun yung advantage talaga nila. So finals lang talaga. Ito, hindi ko alam kung masasagot mo ito Pero kung wari sa lahat sa San Miguel, TNT, kung may isang player ka na pwedeng kunin tapos dadali mo sa Rain or Shine, sino yung kukunin mo? Si Junmar. Ang dali sagot no? Halos lahat yata yung sasagot, no? Wala namang iba eh. Kahit nasabihin mo na nag-evolve na ang basketball, iba pa rin yung mayroong ganun ka. Ako nga, kung si Greg pipirma sa amin, okay lang eh. At least meron nung palapat kay Junmar eh. Yun eh. Si Junmar kasi basehan mo. Pag inilagay mo sa Rain or Shine yun, kaya niyang ipanalo. Oo naman. Pag nilagay mo sa TNT yun, di lalo na. Di lalo na. Para sa akin si Junmar talaga yung sa San Miguel eh.
Kaya sila nagka-champion. Para sa akin na. Kasi tanggalin mo si Junmar sa San Miguel. Sa tingin mo ba kaya nila TNT? Oo nga. Oo, malaking bagay si Junmar. Lalo na sa stretch. Isang laro ni Junmar, ewan ko kung anong game yun. First up, 20 mahigit na ginawa. Mahirap eh. Kumbaga mahirap tapatan si Junmar. Bait lalo pa, no? Ano ding saktan eh. Kasi humble eh. Humble eh, sobra eh. Hindi gumagante, hindi ano. So, ano ka pa rin, kumbaga, si Junmar pa rin ang magiging timon mo pag nagbuo ka ng isang team. Kahit na may lagay, kahit lagay mo si Junmar sa terra firma eh. Kaya niya Blackwater, kaya nun. Mas madali na bumuo. Iba yung threat ng Junmar Fajardo pag may bola na sa loob. Gumagaling lahat. Oo. Siyempre, pumupose si Junmar. Nasa Blackwater si Junmar, pumupose. Pasahan mo yung may hiya kang hindi i-shoot eh. Kasi galing kay Junmar. Gagaling pa yung mga teammate niya. Brad, gagaling lahat. Magagaling na nga yung teammate niya sa San Miguel eh. Lalo na, diba? Mas nagiging madali for Jericho, for Trollano, si CJ, si Lassiter na patayo-tayo lang, di ba? Titira. Mas madali para sa kanila. Kasi yun naman ang trabaho ni Lassiter before. Titira na lang siya. Di ba? Kasi covered na lahat. Wala namang Pag di mo naman dinobol, kain. Pare. Kahit sino yung tapat mo, Kelly Williams ka, lapad din ni Kelly. Di ba? Wala pang nakaka-match up sa kanya. Lakas si Junmar. Ng one-on-one lang. So sana maging healthy siya ngayong international. Oo, international. Yun na lang kasi bugbog din siya sa finals. Di ba? Oo nga, no? So sana siya. Kumaga, maging 100% dito sa FIBA Asian na to. Kailangan si Junmar, lalo wala si Kai. Wala si Kai. Hindi kaya niya ang AJ Edo mag-isa yun. Oo. Si Japet naman, hindi na siya kasing nung before na magkakasama tayo. Hindi na siya yung... Siya na rin siya sa mga kuya eh. Sabi niya sa akin, kuya na rin ako dito. Diba? Para kailan si Japet dati ang pinakabata sa amin eh. Si Japet ba, mas effective siya na 4 o 5? Ano bang magandang... Kasi sinasabi nila, hindi naman pinagsesentro daw siya sa Ginebra, hindi naman daw parang sentro, ganon. O meron pa bang ganong posisyon? Wala naman kasing malaki na sa Ginebra eh. Kailangan naman pagsabay mo siya tsaka si Raymond Aguilar. Pero kung yun nga, nagiging 4v4 si Japet kasi meron silang slaughter. Meron silang istarahan yung hair. Tanggal mo yung ng mga yun, hindi mo pwedeng gawin 5 si Troy. Mas malaki si Japet kay Troy, di ba? Kaya lang kasi ang laro ni Japet, kaya siguro siya nagiging sa 4 position kasi nga, mas more on perimeter si Japet kaysa sa back down. Mas more on pull up perimeter si Japet face up kaysa sa back down. Katulad kay Junmar, tsaka kay Christian, tsaka kay Greg. So, mas nagiging sa kanila na 4 spot or power forward position si Japet. Galing, no? Kailangan mo din talaga aralin, no? Yung mga matchup mo. Kasi itong si Japet, nung kabataan nito, nung payat-payat pa siya na, yung mga rookie year niya, pwede mo pa nga i-trace to eh. Actually. Kung makakasabay niya si Kai at si Junmar. Actually. Pwede mo nga i-trace to eh. Lalo na pagkalaban, mga China. Yung malalaking team din. Yung matatangkad. Bilis din kasi. Nung kabataan ni Japet pwede mo yan i-trace. Kung nagkasabay-sabay nga. Mabilis siya eh. Mabilis siyang 6'9". 6'9". Yun ang maganda kay Japet. Ngayon, kuya-kuya na siya ngayon. Oo. Dati tayo kami tumatawag ng kuya sa mga nakakatanda sa amin. Nung ikaw yung junior, sino yung kuya mo na nagme-mentor sa'yo sa team? Kirby. Si Kirby. Enrico. Kaya lang very limited lang kasi isang conference ko lang nakasama. Tapos next thing, it was Gary David, Arwin Santos, Homer Say. Sa Burger King naman, F21. Tapos paglipat ko naman nalipat ako ng Meralco, si Asi naman. Si Asi, si Kia Marlo. Ano ba si Spinas? Si Gabi. Hindi, si Gabi naman, halos kasing ko lang yun. Kumpare ko pa yung lintik na yun eh. Kumpare ko pa yung lintik na yun eh. Tapos, paglipat ko naman ng Rain or Shine, doon medyo same level kami. Ikaw na yung naging same level kami kasi halos magkaka-same batch kami. Ahead of batch lang sa amin that time si Ryan, si Jaire.
Tapos naging teammate namin si John Ferriols for a few conference lang. Tapos nawala na siya. Tapos dumating si Kinyahain. So talagang na kami. Kumbaga, same age kami. Walang kuya, walang Same kami. Same trobalahan. Kumbaga, lang kami. Dito, sa lahat na nag-advise sa'yo or nag-mentor, ano yung tumatak sa'yo na bit-bit mo hanggang ngayon na payo? Hindi, lang, si Kirby. Sabi ni Kirby na, kumbaga, kailangan mag-improve ka araw-araw. And yun, pagdating ko din ng kay Coach Cheng, sa assistant coach niya na si Ruel Nadorada, na matagal naging assistant ni Coach Cheng, na yun nga, kailangan everyday na practice mo, may nakukuha ka. Hindi yung pupunta ka ng practice na kung ano ka dumating, pag uwi mo, ganun ka pa rin. Kahit pa paano, may ma-improve ka, may matutunan ka sa practice. So yun yung kahit naman yun eh. Hindi lang ako yung kailangan hindi lang ako kailangan manirmon eh. Pag may nakita sa akin yung bago, sabi niya, open naman ako eh. Sabihin niya sa akin. Kailangan niya sabihin sa akin. Huwag kayong matakot sa akin. Yun ang kagandahan ko as a veteran. Kasi nga, actually, mas binubuli pa ako ng mga bata sa amin eh. Lagi ka naluloko. Yung mga bagito sa amin eh. And yun ang kagandahan sa akin. Kasi nga, open ako na bulihin nyo. Pero, makaka-receive kayo ng bully sa akin. Mas bata. Dapat si Coaching bulihin mo rin. Naku po, patay tayo. Yun yung ever since na hindi ko nagawa. Pare. Magpaalam nga lang ako na like, may lakad ako, hindi ako makapag-practice. Dinadaan ko sa assistant eh. Coach, paalam mo bukas. Hindi ako makapag-practice bukas eh. Ano meron? Ganito ako, ganyan. Sila pa nagpapaalam para sa akin. Si Jaire. Si Jaire, teammate ko before. So, madali ko siyang... Manager sabihan eh. Boss Jai, bakit? Bukas, 3 araw akong wala. Ganun ako nung nasa injury ako. Sinamantala ko din yung injury talaga na para makapagpahinga, makapag-recover. Ayun. Pinapayagan ka naman? Pinapayagan naman ako. Kasi, hindi ka minumura? Hindi naman si Coach. Basta si Coach, yan, kumbaga, magpaalam ka, bigyan mo valid reason. Okay? Ganun lang siya. Ito kasi nabanggit niya si Gary. David, naging teammate mo. Ito si RDO. Ang kami niyang kwentong nakakatawa na ginagawa nito ni Gary. Nung short time nakasama mo si Gary, talaga bang kuwela kasama sa si patawa? Gary ang joker sa team. Hindi naman prankster. Hindi naman gano'n. Walang si Gary sa prank eh. More on, maraming baon si Gary joke. Maraming kwento. Maraming kwento. Kumbaga siya yung mahilig magkwento ng joke na matanda. Parang pork chop, no? Oo, yung parang... Tapos kasama niya pa yung utility namin na tandem talaga silang dalawa. Kahit sa kami. Like sa biyahe kami. Isa national team. Meron kaming travel na 2 hours going somewhere. Yun, walang hinto yun. Banatan ng joke yun. Kwento ng kwento. Yung mga film nga namin, kahit hindi naintindihan, tumatawa na lang. Kasi Tagalog eh. Tagalog eh. Talagang kumbaga kay Gary, yung sense of humor ni Gary, mataas. Hindi siya boring kasama. Hindi nawawalan ng kwento. Dahil bahala. Dahil bahala. Dapat maraming kwento nga na kwento mo nung huli. Si Gary na lang siguro magkukwento pag nandito na siya. Kasi may munti ka nang mamatay eh. Nung nagpapatawa si Gary, hindi na makahinga eh. Sa kakatawa, no? Oo. Nung Gilas Legends, ba, sino kayong team magkakasama nun? Nakasama niyo sa Gilas Legends si Ibo? Hindi, nakasama namin yun sa Canada. Okay. Sa Canada kami niyan. So, 6 na city yung nilaruan namin dyan. Calgary, Edmonton, Red Deer, Regina, Regina, Winnipeg. Tsaka St. John. Pag may mga PBA fans ba lumalapit sa'yo, ano madalas na kino-comment sa'yo o kinukwento nila about you na naalala nila? May ganun ba? Ito medyo salbahe ito dati. Sige. Ay, ginagawa nila. Ay, ito yung kinaiinisan ko to dati pagkalaban ni Nebra eh. Yung mga ganyan. Gusto ko sabihin, pakailan mo sa Nebra mo. Di ba? Hindi naman yung Nebra mo nagpapasahod sa akin. Mga ganyan ba? Pero, di ba? Outside of the playing court, iba na yung personality mo eh. It's more on
you need to appreciate the people. Fan service na siya. Diba? Parang kumbaga, yung pagiging public figure mo, magiging magmamatter. Hindi ka pwede maging masungit eh. Oo. Diba? So yun. Tapos yung pag sinasabi nila na, ay iba, hindi naman pala mataba sa personal to eh. Nakasaktan ka ba doon? Hindi. naman. Kasi sinasabi ko, ay sinungaling ho yung TV nyo. Pag mataba ako sa TV nyo, sinungaling yung TV nyo. Hindi naman. Ano lang, kumbaga, it's a compliment na nakakatuwa din naman. At the same time, minsan may maiinis ka. Minsan may magpapicture sa'yo. Ay, papicture po. Hindi ka naman pala kilala. Alam mo yung gano'n? Na, ay, papicture idol. Mga ganun. Tapos biglang tatanong, sino nga ito? Ay, mga ganun. Pero, pag idol na tawag sa'yo, matik yun, di nila alam pangalan mo eh. Hindi, meron namang kilala ka talaga. Pero mas more on kasi yung sa mga fans na idol lang itawag. Yung para mas madali sa kanila. Ito, yung ang encounter ko kay Bo as a fan ng PBA. First time ko makita si Bo sa Kanto Freestyle. Kanto Freestyle. Mag-isa kumakain siguro after training. Hindi ko malapitan kasi nga parang parang hindi approachable ang itsura ni Bo eh. Komedyante ka na nun. Oo. Kasi madalas pag komedyante, pag after show, gutom. Kasi may adrenaline eh. Pag nag-perform ka. Tapos pagkatapos mag-perform, gutom ka. Alas 12, alauna. Kain kami. Tapos nandiyo si Bo, mag-isa kumakain. Sabi ko, si Bobel gayon Sabi ko, hindi ko kinausap. Hindi ko nausap kasi nga kasi yung persona niya sa PBA, paano siya maglaro? Diba astig yan eh. Enforcer, tapos hindi mo parang basta-basta matutulak-tulak yan, ganyan palaging mukha lang ako seryoso sa labas. Yes. Mukha lang ako seryoso sa labas. Pero pag ako kinamusta mo, madali akong maka-gel. Pero dapat nag-joke ka. Hindi, mahirap mag-joke dapat sa nag-joke kumakain eh. Habang kumakain siya mag-joke. Sana tinapunan ka ng sabaw. Hindi ako naman, when it comes sa in public, ang ayaw ko lang, ito I'll be frank, ayaw ko lang, yung kumakain ako, tapos mag-picture ka. Kumbaga, in respect dun sa taong kumakain, patapusin mo muna. Diba? Or kung hindi pa ako kumakain, kaka-order ko lang, then papicture na tayo. Pero yung alam yung kasagsagan ng sarap ng kain mo, tapos si Stone Boy ka, idol, papicture. Yun, parang nawawala yung yung gana. Medyo matagal pa naman antayan sa Kanto Freestyle kasi niluluto talaga nila yun. Tapos paglabas Masarap. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna. Nasa Balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-i-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Ikaw ba ganun? Parang hindi ko alam kung after practice yun, talagang mag-eat out, ganyan, kakain. Depende. Kasi minsan may mga pag sobrang pagod, hindi ka rin agad makakain. It takes like mga 2-3 hours bago umano na. More on uhaw uhaw yun. Kaya pag after ng laro, talagang bote-bote ng tubig. Naalala ko lang dati. Nung roommate ko to sa Gilas, alas 12 ng gabi. Hindi patulog na. Ay, pagod. Kasi kami, twice a day kami. Tapos may weights pa. Parang 3 times a day yung training namin sa maghapon. Gana ako ganyan. Tutulog na ako. Bigla ko tinanong, Toy, order ako ng pansit, hamburger. Alas 12. Gusto mo? Sinabayan mo naman. Ha? Sige, order ka lang. Pero kumain din yata ako konti. May mga ganun kasi ako na kumbaga yung meal ko sa gabi, sa dinner, hindi ganun ka Tapos nakakaramdam ako ng gutom mga 11:30. May ganun 12. Ano bang paborito? Kaya usually pag mga alas 9, alas 10, nakahiga na ako niyan, papandok na ako. Kasi pag pumatak ng alas 12, alauna, tapos kakain tayo, dali ang pasit canton. Pasit canton? Lalagyan mo pa na itlog? Itlog. Scrambled egg, patay yan. Kaya lang
nadali tayo ng diabetes, wala na. Malaking adjustment ba? Malaki. Naging stricto ba si nutritionist nyo sa team? Wala kaming nutritionist. Wala. Actually, cholesterol medyo nag-ano na, okay na. Kasi may active pa naman Ano talaga, yung diabetes talaga. Mas more on sugar ang sugar. Rice. Dati ang kanin ko, 2.5. Ngayon, isa, pwede na. Swerte mo na pag nakaisa. Naramdaman mo talaga sa katawan mo yung parang kakaiba na iba to ganon. Hindi, ano lang, kumbaga, sumama pa karamdam ko. Tapos yun, nagpa-emergency room, nag-run ng mga test, tapos yun, nag-fasting, nag-FBS ako. Paglabas ng resulta, 250. Oo. Mataas yun. Mataas, 250. Dapat 200 lang, di ba? 100. Wala, lang, less than 100, mga 60 to 90 lang. Dapat. Ay, ganun pala. Oo. Ano pa rin naman, kumbaga sa ating mga player, Toy, mga 120 to 170, Kaya okay, goods pa eh. Kasi active tayo natutunaw natin, natin. Kaya ang sa akin ng doktor, basta ang sugar mo pumalo ng mga 150 pababa, goods ka pa. Kasi hindi ka pwede masyado mababa, yun nga, hypoglycemia ka naman. Ng sobra. Pag bumagsak, may hilo ka. Kasi nga active pa tayo eh. Pero pagka sa matatandaan na talaga, yun, hindi na pwede. Talagang, kumbaga, hanggang 120, 110, gano'n lang sila. Hindi na pwedeng pumalo naman. Nung lumabas yung ganyan na resulta, merong bang player na meron ding same case na may diabetes na wala kang alam? Parang ikaw lang. Ikaw pa lang yata, no? Ikaw pa lang. So, kamusta naman anong plano mo? Maglalaro ka pa ba o ano? Oo naman. Gusto mo pa? Si Gary B nga kumakanta pa rin eh. Nagko-concert. Tumasayaw pa yun. Hindi, naman yung akin lang naman is maintenance. May maintenance ka na. Pwede pa naman kumain. Kailangan di ka mahilo sa laro. Hindi, yung kasi, nung time na yun, kumbaga, kasagsagan pa siya eh. Nung time na yun. Ay, nakapag-rest naman ako. Kung yun talaga ang kailangan totally rest. Tapos sinabayan ka pa ng vertigo. Oo nga. Doon ka na. So parang yun yung talaga ang daming sabi namin. Amnesia, wala. Hindi naman po. Depende. Makakalimutan lahat naman tayo, hindi natin maalala eh. Makakalimutin pala yun. Pag kailangan hindi sabihin eh. Ano nga pala, hindi ko alam. Kagabi, nasaan ako? Normal sa atin yung amnesia. Oo, normal sa atin yan. Yun lang naman. Yung sa ko na lang. Diet talaga. Pinag-diet ka ni Coaching? Sarili na lang. Sarili na lang. Kasi naman hindi naman para sa kanila yung gagawin ko. Para sa akin naman din eh. Pero nasa family mo talaga yung diabetes? Meron. Oo. Yun nga yung least na expected ko eh. Dahil athlete ka naman. Athlete ako eh. Sabi ng mama ko, wala kang may pamamana sa'yo. Ito, diabetes na lang. Sa akin, paanot eh. Bili ka sa akin. Diabetes sila nasa lahi din nasa lahi. Tito ko. Marami din nata talagang talaga? Ang mga Pilipinong nagkaroon ng diabetes dahil rice eater. Rice eater eh. Mas marami tayong magkanin. Mas marami tayong magkanin kaysa ulam. Ganon ka din ba? Mas marami akong konting ulam, sabaw mo ng sabaw ulam na yun. Lalo nung college. Sabaw mo isang ulam. Nag-iba ka ba ng kulay ng kanin? Di ba may brown rice, ganon. Tumira pa akong shiratake, lintik na yan. Walang sarap-sarap. Ang hirap. Ang hirap, no? Ang hirap parang kumakain ng gulaman na hindi mo malaman. Yun, nagsimula ganun ako kasi pero sabi ko hindi talaga. So nag-portions ka bumalik ako sa kanin. Sa white. Isa. Pero konti na lang. Konti na lang. Pag nasanay ka naman, mabubusog ka na rin eh. Okay. Dinadalasan mo lang ba yung kain in between? Mga chips, mga ganun na lang. Natuto akong kumain ng nilagang saba, nilagang kamote. Yun yung magiging mo. Itlog. Plantain. Saging. Yung kamote. Sweet potato. Sweet potato. Mga ganun. Yun yung mga mo. Tapos, ba't yun na alam mo yung mga English? Tinitesting mo ba kami? Kasi baka matamis yun eh. Hindi naman no? Hindi naman. So regular, kailangan. Pero kung ganito, maganda yan kasi ito bagong chapter.
sa'yo as a player. That playing with diabetes is yung ang player ka na, active ka na, nakakakuha ka pa ng ganyang diabetes. Paano pa kung hindi ka na pinapawisan? Oo. So sa mga kababayan natin, dapat mag-iingat din tayo. Hindi rin talaga pwedeng hindi rin talaga pwedeng yung tinatawag na happy-go-lucky, napabaya ka sarili mo. Magbabayad ka din. Mag-aano ka din. Kumbaga, magsasuffer din yung katawan mo. Kasi before, ganun ako eh. Ay, hindi, kaya ko yan. Player ako eh. Kaya kung kumain ako dati, talagang soft drinks, patay. Pero nakita mo yung nasa beach siya ngayon. Diba? Walang damit. Kasi yung walang damit, pinapakita na yung katawan. Kasi sa tubig dagat, maalat yun eh. Hindi naman matamis eh. So pwede siya. Talagang payat na eh. Lalabas na lang niya sa pagiging sweet. Payatot na eh. Pinapakita niya lang, nag-improve talaga yung katawan. Sabi ko, Senator ni Bo, nasa beach. Wala. May binubuhat. Matagal din namin plano yun. Nagkataon na, nagkaroon ng ng PBA. Tumuloy na kayo. Nairaos namin. So, at least, kumbaga, ngayon, yung mga players sa PBA, talagang well-rested dyan. Kaya pagdating ng season 50, talagang bakbakan yan. Lalo all Filipino. Talagang yan. Excited ka na ba? Ako sa sarili ko, excited ako bumalik sa practice. Na ma-feel ulit yung court, makasama ulit yung mga teammate ko, tapos mag-open yung season 50. Di ba? Golden anniversary ng PBA. So tingin mo, ilan taon ka pa Everybody's excited. Ako pa ako? Ako, sarili ko. Swerte na ako pag nakatatlo pa. 3 years pa. Tumatlo pa ako. After 3 years, ilang taon ka na ba niyan, Bo? Mga 41. 41. Itong si Rafi Ribis ba, hindi ba nainganyo kayo maglaro pa ng mas matagal dahil kay Rafi? Ikaw, nung nakita mo, 46 ba si Rafi? 49 na yan. 49? Sipin mo, gano'n. Bakit nahabol niyo si Jawo? Si Jawo ba, 55? Gano'n? Hindi ko alam eh. Kaya pa rin naman niya eh. Minsan ginamit niya sa playoffs, kaya naman niya. Hindi naman nag-foul siya. Hindi mo rin naman kasi nga maalaga rin naman sa sarili. Vegetarian yata yung taong yun. Si Rafi. Tsaka mahaba na matangkad. Yun nga yung yun yung kaibahan ng mga gwardya sa mga big man. Raymond Aguilar. Pag ganyan-ganyan lang, malaki siya eh. So may pa rin siya, may tulong pa rin siya. Mas mahaba ang playing career ng big man kaysa sa mga gwardya. And mas lalong 50 na eh, no? Mas lalong humaba nung time na yung college dito sa Pilipinas, nagkaroon ng mga import, nagkaroon ng mga foreign athlete. Wala tayong nade-develop na mga big man noon. So mas humaba yung career namin kasi nga walang pumapasok ng pamalit sa amin. Usually pag nag-draft ang PBA, big man ang una. Number 1 overall pick, big man eh. But there's a time na a certain years of sunod-sunod na ang number 1 si Pringle. Number 1 si CJ. Ang last time na nagtatlong malalaki, Junmar, Sanggalang, Almasan. Sila na yung last, no? Sila yung last. Anong year yon? After that, sino na? Wala na. Puro guards na. May nag-number 1 pa yung si Slaughter. Yung Yael Banal. Hindi, nauna si Junmar. Nauna si Slaughter kay Junmar. No? Sila pala yung mga huli, no? Si Junmar nang huli. Si Junmar. Hindi, mag-aasabay pala, Slaughter, Sanggalang, Almasan. Sila yung mga top. Tapos ang next, si Junmar. Tapos yun, si Calvin. Yun na yung last. Big man lang after that, nagkaroon na tayo ng halos nagkaroon ng mga certain years na ang number 1, Guardia. Si CJ, si Stanley. Yun na yun. Ang last, sa tingin ko, si Tautuwa eh. Tautuwa Troy. Parehong bigs. Parehong bigs. Tapos si Christian Estanadinger. Pero hindi nagkakaroon ng time na 3 sunod na bigs. Hindi. Alternate. Sumala nung kay Pringle, no? Si Jay Perez, may mga time pa na ang mga pumibirma puro guards. Bibihira yung bigs na nag-aano talaga. Nga, no? Si Mikey Williams. May bigs noon, sila Gotladera, Van Opstal, pero never
sila yung talagang gumawa ng pangalan na kumbaga nag-ingay sa PBA. Puro guards na. Oo. Ang gumawa si Troy. Kaya si mahaba na ka rin ni Rafi Ribis. Oo, mahaba. Haba talaga. Haba rin ang galamay nun eh. Haba ang karir. Kaya pa ba? Pag nakikita mo si Rafi, kaya pa. Ginaganahan ako minsan eh. Oo, kasi nga. Pag nakikita ko siya, sabi ko, 43 ako Tapos ito, 47, 49, kaya pa. Oo, di ba? Pag ako sa sarili ko, alam ko, aanuhin ko naman na pag hindi ko na kaya. Pero as of now, sa ko, 3 years. Meron pa akong ibubugay, kumbaga. Hindi man sa... Lalo na ngayon, nabawasan na yung timbang mo, no? Hindi na. Hindi man ako dun sa mga makakasabayan sa takbuhan, sa anuhan. Pero yung experience ko, sa tingin ko, marami pa akong may sa mga kasama ko. Ang maganda rin, parang nakikita mo ba yung sarili mo na nasa coaching staff, ganyan, after playing? Actually, gusto ko na may experience. Mananawagan na ako sa mga college team dyan. Kung kailangan assistant coach, pwede ako. Sa PCU ba yan? Sa PCU? Hindi, kahit saan. Coach na nga to sa bench nila. Oo nga. Hindi, nakikita ko nga madalas. Sabi ko, buti na lang nandun din. Kasi magaling, maano din na, yun nga yung advantage ko sa iba na marunong ako maghimay. Marunong ako magbasa ng laro. So, yun yung naging advantage ko sa mga players na nakasama ko na natutunan. Kasi nga, hindi mo naman maitatago, hindi mo pwedeng itago yun o sarilinin eh. Kasi ako, saan ako, gusto kong ituro din eh. Kasi may anak din ako eh. Gusto ko rin, gusto niya rin mag-basketball. And nung tinignan ko siya maglaro, hindi pa siya ganun kahinog. Hindi pa siya ganun na pwede mong isabak sa Kumbaga ako, take time. Enjoyin mo muna. Mga pabatang muna. Before ako pumasok sa eksena na, ganito ang gagawin natin. Ganyan. Tatakot ba yung mga magulang ng mga ibang player pag nakikita? Medyo. Kasi yung anak ko malaki din. Ang laki din eh. Ang laki din ng anak ko eh. Kaya medyo din. Pero yun nga, bagito pa. Pag magko-coach ka, high school, college, gusto ko simulan ng college. Kasi okay lang din naman ako sa high school. Kasi dun sa mga development. Basta gusto ko lang ma-experience na mag-coach. Kasi nga, dun din naman ang bagsak namin pare-parehas eh. Ranidel, assistant coach na. Pero si Ranidel kasi, ang ni Ranidel is more on sa pro na. Sa na. Ako gusto ko masimulan on kaini college na mga amateur. Yung mga ganyan. Gusto ko matutunan makahalubilo ang mga bata. Excited kami dyan. Actually, excited na ako dito sa itong susunod na conference nga. Kasi, abangan natin. Abangan natin si Bo. Sana magtuloy-tuloy. We are praying. Maging healthy na siya. Tuloy-tuloy na. Kita naman yung excitement pa lang na sinabi niya na excited na siyang sumabak ulit eh. Kita naman. Excited ka na bang bantayan sa TV? Yung mga bagong paparating. Doon ako excited. Sa tingin ko, excited na to sa 2 Walls, Planting Rice. Wala na ako sa ganun. Hindi na ba? Hindi na ako excited sa ganun. That's the good thing. That's the good thing na for the longest time in my career, kay coaching ako. Kasi wala siyang ganun. Okay. Si coaching, ang pinaka-conditioning niya is 5-0. Tsaka yung 5-on-5. Disadvantage 3, 5-on-4. Yun yung pinaka-advantage niya. Yung ganun lang. Habulin mo. Disadvantage drill na yan. Yung ganun lang. Pero wala siya yung after ng scrimmage may parusa. Walang ganun si coaching. Okay. Yun, pag minsan, palpak percentage namin sa free throw, ang ginagawa nun, bago kami mag-free throw, pinatatakbo muna kami free throw habang pagod. Which is ideal. Game time situation siya. Yun ang kagandahan. Kumbaga practical. Problema, magugutom na naman to pagkatapos ng practice. Hindi. Planting guys. Huwag nang eating guys. Oo nga. Wala na, hindi ka nakakain ng mga lechon kawali. Pas muna. Pero may paano naman, ang sabi naman ng doktor is you can eat but moderate. Not yung abuso. Not yung abuso. Abangan natin to. Tumitikim. Sa unang, asahan mo, susubukan kong manood sa unang panoorin natin yung laro ni Bo. Siya yung TNT. Manunood ako. Sana, pag nanood tayo, ipasok siya.
Hindi sisigaw tayo doon. We want Bo. Oo, we want Bo sa lahat ng mga kikinig. Wag na, ako nga, sa totoo lang, sa dami ng bigs namin sa Rain or Shine, gamitin ako sa hindi, masaya ako. Oo. Ganun na ako. Ganun na yung mindset ko, actually. Kasi nga, hindi na ako yung nag-ahabol pa ng playing time. Sa edad ko ngayon, na ako, masaya na ako maka 10 minutes, 5-7 minutes, okay na. Basta pag kailangan ka ni coach. Pag kailangan ako. Alam ko na, kilala ko naman si coaching eh. Alam ko sa kanya na, kailangan ko na ng ganitong veterano. Yung ganun. Kaya nung time namin, nung last conference na tinalo kami TNT, sobrang frustrated ako. Kasi nga, kaya no? Oo sayang opportunity na maraming players na wala. Tsaka all Filipino to Kaya Yun yung wala sa akin eh. Meron akong governors, commissioners, all Filipino wala eh. Kaya yun talaga yung target ko. Before ako mag-retire, kahit pa paano. All Filipino. Tsaka gusto ko mag-champion with this group. Kasi puro bagito eh. Mix of the old and new. Puro bagito eh. And, nagdagdag kami ng Stanley Pringle. So, excited. May excited ka talaga. Kasi nga, itong team namin with all the lesser means, lalaban. Naghahanap ng paraan para mag-compete sa liga. Hindi lang para hinog na si ganito. Hindi na nang malaki yan. Bigay mo na sa akin. Diba? Saan yan? Patay tayo yan. Saan yan? Sino yan? Guardio. Diretsahan pala talaga ito. Kaya buti kasi yung title ng show eh. Hindi, kaya buti sa amin. Kumbaga yung mga players sa amin, may mga pero pinag-iisipan eh. Yung mapunta ng ibang bansa. Yung mga kasi matitim ka rin eh. Totoo bang may farm team? Ha? Totoo bang may farm team? Basta ako may farm ako, bahala kayo. Ikaw din may farm ka, di ba? RDO. Basta may sarili kami farm ni RDO. May bahala na kayo dyan. Di ba? Yan ang payo ni Sir Daniel Diponso. Magtayo kang farm. Kasi parang... totoo, may farm team. May farm, di ba? Lahat may farm. Bawat team... May farm yung team namin ni RDO. Napainom tuloy kahit tubig kahit tubig para kala mo alak na ininom. Diretsahan daw kasi. Kung mayroon ka bang tatanong kay Bo na parang diretsahan? Ikaw ba? Hindi na, wrap up na. So nakikita mo, nag-aalisan yung mga player na magagaling. Sa tingin mo ba dapat taasan na yung sweldo sa PBA? I think so. It's time for... Hindi na para sa akin. Ayoko nang abutin kung ano naman yung nila. It's for the future of the PBA. Kasi... Competitive man lang. Hindi naman competitive pricing para at least... Hindi, tsaka yung kasi, yung maging balance. Maging balance. Yung lahat ng team. Para hindi may nawawala, may alis, may gustong ibenta. Yung mga ganun ba? Kasi sayang Benta. na tayo eh. Hindi naman kaila sa atin lahat na binibenta na yung isang team pero may nag-back. Di ba? Hindi kumbaga, it's time siguro na gumalaw na yung liga before pa mag-alisan lahat yung mga pinanonood naman. Kasi pag tinignan mo nga ngayon, I will admit, less yung nanonood now ng live compare sa time namin ni Ranidel. Siguro starting 2015 no? 2015 hanggang 2016 siguro. Yung pag nagsimula ng 2016, 17 hanggang moving forward. Hinebra na lang ang nagpapadami. I will admit that to myself. Kami dumami ang fans namin dahil dumating si Chongson, si Iskandor, si Limeti. Dumami yung pogi sa amin eh. Dinagdag mo si Porter. Tanggalin mo yung mga wala na namang kasi ako, eto honest dumating si Chris Chu tsaka Jeric Teng sa amin. Dumami ang nanonood ng practice namin. Saka sa laro. Sa laro. Nung nawala si Chris Chu, medyo naglaylo na naman. Nung nawala si Coach Yeng, medyo naglaylo na naman yung fanbase ng Rain or Shine. Bumalik si Coach Yeng, dumating yung Chongson, dumating yung Limeti, yung Asistio, yung Iskandor,
Aba. Mga batang may itsura. Oo, nagugulat ako. Maaga pa sa akin yung mga fans namin. Nandun na sa bleacher ng Acropolis Yung mga manonood Magaling si Coach Cheng, no? Si Kamano talaga. Pag hindi daw pogi, hindi daw pwede. Ba't di ka kinuha sa Rain of Shine? Overqualified. Hindi kasi totoo kung isipin mo. Di naman sa kinukuha dahil pogi, pero nagkakataon nakakahatak ng fans. Ang may itsura. Oo. Sa Hinebra lang naman talaga na kahit maglagay ka ng walang itsura doon basta... Sino? Mag-name ka nga ng isang walang itsura. Wag na. Joke lang. Huwag na yung... Hindi, totoo naman Basta sinabi mo Hinebra, iba ang Hinebra. Matik yun. Kahit sino player niya. Ano yan? Magaling pa nga ang fans ng Hinebra kaysa sa mga coach Nakakapag-suggest pa sila kung sinong player ang dapat diba? So yun yung doon. Yun yung sa tingin ko, it's time na... kasi kung tumaas ang budget, tataas ang value. Kumbaga makilaban tayo doon sa tataas din. Kasi yung mga yun naman, ako ang sa tingin ko, kaya kumukuha sila ng Pinoy din. Panghatak ng mga manonood ng Pinoy sa ibang bansa. Oo. Hindi naman siguro yung kukuha ng na... Lalo na kung magaling. Si Abando, di ba? Kita mo yung support. Kahit dito, sinusuportahan natin yung mga games. Si Kiefer na lang Kiefer din. Kung saan magpunta si Kiefer, may Pinoy na manonood And ang kagandahan doon sa kanila, kahit magkano yung hindi iniinda ng Pinoy. Basta makapanood sila ng kapwa natin Pinoy. Sila na rin din. Nag-Gilas Legends sa Australia. Maraming nanonood. Puro Pinoy pa. Makakita lang ng live. Kung taanuhin mo itong mga kami, pag magkakasama, mga old school na kami. Pero may manonood pa rin. Kasi nga, Pinoy is a basketball fanatic. Everywhere you go. Makahit sa ang lupalop ng mundo. May Pinoy. Lalo na galing dito, tapos kanina. Ang sarap kasi ng kwento, lalo na yung tinanong yung sa Kailangan talaga natin mag-guest ulit invite ulit natin. Si Bo, mas diretsahan na yung mga tanong. Ikaw lang na magpigil Kasi lahat sa PBA pa kayo. Hindi, out of PBA siguro. Out of PBA. Pero tama naman. Opinion lang naman yan. Kung tumaas ang sahod, mas maganda. Magpapaisip. Mapapaisip ang player to leave. Magstay ang mga stars. Sabihin mo lang, like magkano ngayon? 420. 700, 750. Sa tingin ko, mapapaisip ang player. Oo. Kasi mahirap din naman mapalayo Oo naman. So isa sa mga consider mo, kaya kung malaki ang offer sa ibang bansa, dahil mapapalayo ka sa bansa mo, kung anong malaki. Pero kung pantay lang yan dito na lang ako, di ba? Okay, wag mo lang ilayo. No, wag masyado malayo yung sweldo. Wag masyado malayo. Kasi doon, hindi naman kaila Everybody knows kung magkano. Diba? So, kaya sa mga fans ng mga PBA or basketball, lalo na dito sa Pilipinas, mas importante pa rin nanonood ng live. Oo naman. I'm really engaged. I'm really, kumbaga, I'm encouraging people to watch live rather than sa TV. Mas maraming, kumbaga, behind the scene. Mas more on interaction sa players, mas more on sa mga kasi ako mas natutuwa ako na maraming nanonood. I-bash nyo ako, okay lang. Yan. Makikipagkulitan ako sa inyo hanggang sa abot ng aking kita mo lahat sa court Oo, iba yung live. Na talaga yung feeling. Tsaka yung sa tingin ko mas more on nila, mas mag-aalam ko mas magastos. Mas more nila sa probinsya. Tapos babaan lang yung presyo ng ticket. Mga kasi last time na naglaro ako sa Muntalban, lang yun regular game day Kaya lang ang naglaro kasi noon, Tira Firma San Miguel, tapos Rain or Shine, Magnolia. Jump pack yung Jump pack yung hindi pa siya, I don't know if it's Sunday or regular lang. Regular game day lang yun. So yun yung tingin ko, na ilapit natin doon sa mga probinsya na mas mababa yung babaan lang natin ng konti yung ticket price. Kahit dito babaan mo yung ticket price sa tingin ko, tatangkiligin pa rin ng tao. Tangkilikin natin yan. At excited na nga talaga ako mapanood yung All Filipino. Abangan natin si Bo Belga. Oo, abangan ko talaga yan.
Kaya please, Bo, invite naman natin yung mga listeners and sa mga social media page mo, ganyan. Hindi, wag na yung social media ko. Private yun eh. Hindi, dito na lang. Ito. The show Bardagulan dito sa Sports Plus with mga idol na. Balyahan pala. Tinamo, pag hindi alam pangalan, idol talaga. Bardagulan. Si JB tsaka si Ramid. Si Idol JB. Hindi, sila pinanonood ko sila sa yung podcast nila ng Cool Pals. Oo, yun. Sila noon. Kikiss ka namin minsan yan. Ayun doon, pwede tayo doon. Pwede tayo doon. Oo, kasi puro si Raulo ron. Oo. Ikaw panganin. May kasama pa daw may ngungo ba yung kasama? May nagtitripan nyo lagi. Hindi, masaba yung taong yun. Hindi, yun nga. Sa lahat, those who are watching, keep supporting Balyahan Show dito sa Sports Plus. Yeah. Salamat. Rain or shine. No, Rain or shine, syempre. PBA. 50th season ng PBA. Maraming bago. Magda-draft this September. Hindi lang natin alam kung sino yung magpapadraft. Bahala kayo dyan. So, yun. I'm excited to be back on the court. Sa practice pa lang, kumbaga, kating-kating na ako mag-practice. Pero, sabi ng asawa ko, sulitin natin yung bakasyon mo, kaya mag-bakasyon muna tayo hanggang linggo. So, dahil pagbalik ng trabaho, wala na naman. Trabaho na totally. Ayun. Sige. Thank you. Stay healthy. Salamat. Yes, Stay healthy. Game over, pero di dito nagtatapos ang Balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.